taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. Ito po ay good news at the same time ay mapapa-OMG ka dito, kabayan. Sapagkat hindi mo akalain na ito palang si General Katapang ay sibak na. Yes po, tama po ang inyong narinig. Dapat po talagang sibak na. Yan po mga kababayan, mayroon pong question mark yan ha. Bago po kayo mag-comment at sa mga sabik na po kung ano po ang nilalaman ng video ito, panoorin nyo po hanggang dulo bago po tayo mag-comment para hindi po tayo maligaw sa ating i-comment mamaya. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at pakipindot nyo ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin kaibigan. Dito nga kabayan ay mayroon pong ginawang hearing sa Senado patungkol po ito sa budget nga po nitong DOJ. Tinatalakay nga po dito ang patungkol sa budget nitong ating mga ahensya ng gobyerno. Partikular nga po dyan dito nga po sa DOJ at the same time kabayan ay under po ng DOJ ito nga pong Bucor. Anyari po dito sa Bucor mga kababayan sapagkat dito matutunghayan po natin kung papaano pong makikita ang paglalaglag si DJ Katapang mga kababayan. Came from the horse's mouth mismo, sinabi at nilaglag ni Secretary Remulla, ito po si Katapang. Kung sabik na po kayo, panoorin po natin ng sabay-sabay, saka tayo mag-reaction at mag-comment ng ating public opinion sa bandang dulo ng bidyong ito. Kuha mo muna kayo ng tubig, yung iba po dyan baka po atakehin, lalo na po ang ating mga basher. Hindi joke lang. Nga pala kabayan, no, excited po ako kung ano ang magiging reaction dito ni General Bantag kung mapapanood niya po itong reaction video natin na ito. Pero dapat tayo nakatingin because I think our sentencing also follows some logic. Diba? Yes, sir. The sentencing, the amount of drugs that were captured from these which persons, also influences the sentence. Diba? well, up to a certain extent, sir. They're given the maximum sentence possible. I think this is the law sponsored by Senator Bato, tama ba? Co-sponsor lang Co-sponsored, Senator Gordon. Senator Gordon. Sige po, so we have the legal basis for the super maximum prison, but ang tanong ko lang is, how do we define now what is that penalty or what is that penalty that will entitle you now to be detained at that supermax prison? Sir, under the law, Republic Act 11928, the heinous crimes are defined which are grievous, odious, and hateful to the senses, of which by reason of the inherent and manifest wickedness, viciousness, atrocity, and perversity are repugnant and outrageous to the common standards and norms of decency and morality in a just, civilized, and ordered society, including crimes which are mandatorily punishable by death under the provisions of RA 7659, as amended, otherwise known as the death penalty law, and those crimes specifically declared as such by the Supreme Court. High-level offenders refers to the person convicted of heinous crimes and sentenced to reclusion perpetua or life imprisonment. So these are murder, rape, incestuous rape, kidnap for ransom, and of course drug offenses, sir. High-level drug dealing, sir. No, we look at the penalty, tama ba? Yes, sir. We look at the life penalty, imprisonment and the penalty must yes, be reclusion perpetua yes, if under RPC, and then life imprisonment yes, sir. under other laws. Yes, sir. Yes, sir. So below that, you are not
to be held at the Supermax prison. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so given that rule, Director General, among your prisoners now at the National Penitentiary System, ilan po yung mga yon? Held at sentence Chair, to life and reclusion perpetua. It's about 27,538 to be exact. That's out of 7,000. ilan po, General Katapang? The breakdown is I mean, that's 27,000 out of a population of how much? currently we're 52,000. More than half, more than half. More than half, Mr. Chair, Your Honor. Yes, 27,000 ang sentence to life reclusion perpetua. Ganun po? No, sir. hindi. Heinous crime, which includes treason, piracy, most of them murder, drugs, human trafficking, rape. Did we write the law? Did we write the law that way? That heinous crime, or Yes, sir. do we look at the penalty to be held at the Supermax? Siyempre, dapat yata mayroong objective Only- di ba? Basis. Only heinous crimes are defined, sir, in the law. If you are found guilty of committing a heinous crime, you are detained at the That is the proposal. Supermax. That is it's only for high-level offenders. Kaya nga, the Supermax is for high-level offenders. Yes, sir. And high-level offenders are those who have been sentenced to life or reclusion perpetua. Yes, sir. Tama? Yes, sir. So yan ang tanong namin sa Director General. Among your prisoners, ilan doon ang sentenced to life or reclusion perpetua? Reclusion perpetua is 19,777. Life 19,000 imprisonment is 7,629. Yun talaga. And death penalty is 147, Your Honor, Mr. Chair. yes, Senator Coco. Sir, ito bang sinasabi mo ngayon, 27,000, ito na yung population ng maximum security compound? Yes. Yan na yun? With the permission of the Secretary, yes, Your Kasama Honor, yun. Mr. Chair. So, yung maximum security compound, gagawa tayo ng supermax, meaning one level. Dali lang mga kababayan with the permission of secretary, sabi niya yun ni Katapang, di ba dapat siya yung mas may alam dyan sa record na yan kasi siya yung namumuno dyan, di ba? Mukhang something special dito mga kababayan. Napansin niyo ba yon? Higher than the maximum security compound, siguro, kahit na siguro eligible sila yung 27,000 na population ng maximum security compound at present, eligible silang ma-elevate sa Supermax siguro, pipiliin lang siguro natin yung iakyat doon dahil it defeats the purpose of creating Supermax kung pati yung nasa maximum security compound, iakyat natin sa Supermax. Di ba? Siguro, Sir, probably for the effect, for what we need for the corrections part of it, we would likely recommend the high-level offenders be the drug lords, sir, or those who are still able to continue their activities unless they are kept in a facility which will prevent them from continuing the activities that they undertook that caused them to be sentenced. yes, because Senator Coco, right now, meron man tayong Supermax dyan sa Bilibid. Yung Building 14, di ba, ginagawa natin yung Supermax. I don't know if it's still existing and operating. Yung Building 14, yan yung kilasipay natin as Supermax. Nandoon lahat yung mga drug lord, particularly yung mga Chinese drug lords, at saka yung mga terorista na mga ISIS-inspired na mga terrorist, andoon sila sa Supermax. So kung gagawa tayo ng mas malaking Supermax, mas marami ang ma-accommodate doon. Pero not the whole, sayang rin yung napakalaking compound, yung maximum security compound. Anyway, may plano pala kayong iiwanan yan, sir, di ba? Your Honors. Ibenta natin, sir, ibenta natin? Your Honors, just to answer the Yes, sir. question, Ibenta natin. sir, the trend now in penology is for 1,500 people to be the maximum number to be held in one facility. And actually, that is what the UN Office of Drugs and Crime is recommending. But maybe 2,000 is still allowable. That's why when we proposed, what we're proposing really is to have regional prisons for this maximum security. Because
we have to be able to bring them to areas where they're near their families so they can still be, our belief is they can still be subject to corrections, to be able to be rehabilitated, to rejoin society. So, but the Supermax facility, I believe, is really more important for us to bring those who can still carry out criminal activities so that we can stop them from undertaking criminal activities. That's why we are recommending the drug lords who with a telephone can cause drugs to be distributed throughout the country. So, okay, now I understand it, Mr. Chairman. It's a fourth category pala, so we will have a minimum, medium, maximum, and a super max. Okay, so. Okay, kasi yung pagkakaalam ko dyan, dapat andun siya sa, sa the incentive to escape eh. Kaya minamaximum muna actually yung mga life at saka yung mga death eh, kasi meron ng incentive to escape eh. So, ito pala sa atin, sa Philippine approach is because they're able to still conduct criminal activity. But it's the same people running it. Maximum na nga sila. And when you admit that they're continuing their criminal activities and then a supermax, so what's the difference? Sir, when we Correct. have a mega prison, Ayan mga kababayan nagtataka na rin dito si Senador Coco Pimentel. Ano pa ang point doon? Sila naman pala ang nagpapatakbo na dyan. Tapos gagawa kayo ulit. Ano to? Alam na natin mga kababayan siguro, no? Hindi na kailangan i-memorize dyan. Siyempre, PEA. Budget. Tuloy. like Muntinlupa, and we do not have enough guards, it is already the prisoners who control. Makinig pa. Teka mga kababayan, napakinggan nyo? It is already the prisoners to control. Tama ba? Anong ginagawa ni Katapang? Tuloy. The scene. Sa totoo lang po, Ulitin natin mga kababayan Sa totoo lang po sinasabi ni Secretary Remulla. Ulitin natin ng konti Sabi niya kasi rito, ang mga prisoners na daw ang nagkukontrol. Ano nangyari? Ibig sabihin, ang mga prisoners na yung guard, si Katapang na yung nakakulong, ganon? Hindi naman siguro ganon. Eksagirado ka lang BMR So, ito pala sa atin, sa Philippine approach is because they're able to still conduct criminal activity. But it's the same people running it. Maximum na nga sila. And when you admit that they're continuing their criminal activities and then a supermax, so what's the difference? sir, when we have a mega prison like Muntinlupa, and we do not have enough guards, it is already the prisoners who control the scene. Sa totoo lang po, sila na po ang may control ng lahat. Halimbawa po, may nawawalang tao sa kulungan. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga ang nagko-control na show. Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao, para mas magandang ratio ng bantay sa nakakulong po. Kaya Ayan maliwanag yung mga kababayan narinig. Nilaglag talaga rito ni Buying itong si Katapang. Kasi ang sinasabi niya, ang mga prison na talaga ang nagkukontrol dyan. Ano na ang nangyayari dito sa ating mga prison guard, mga kababayan? Asaan na ang pamunuan ni Katapang? Ba't hindi niya makontrol yan? Nako, ito po mga kababayan mayroon akong papapanood sa inyo. Yan, sinasabi nila ito rito na hindi nila makontrol. Bakit nung panahon ni PRRD sa pamumuno ni General Bantag ay sinabi mismo ni PRRD na kung hindi pa siya nag-appoint ng isang igorot or ifugaw, sinasabi ni PRRD kung hindi pa niya in-appoint itong si General Bantag ay hindi pa malilinis ang Bucor. Panoorin po ninyo mga kababayan Mabuti na lang nandito si Batag. Yung tumindig ka nga para makilala ka. Yan ang nilagay ko sa Muntinlupa. Yun. Ngayon, wala nang ano. Take your grand sit down. Pulis ito. Na demanda ito kasi yung isang silda puro durugista. Ewan ko, basta istasyonan, nabitaw ng 2 granada, ubos. Sabi ko,
demanda ng multiple murder. Kung nalaman ko, sabi ko, fulfillment of duty yan. So, acquitted yung kaso. Sabi ko talaga, tutulungan ko. Siligay ko ngayon sa Muntinlupa. Wala nang rayot-rayot. Are you an ipagaw, ha? Ipagaw ka. Hindi ko nilagyan ng ipagaw, hindi matino. Ngayon malinis na ang behave talaga lahat ng preso. Ano ang narinig niyo mga kababayan? Sabi mismo ni PRRD, behave talaga ang preso noong panahon ni General Bantag. Ano ang sabi ni Boyeng dito mga kababayan? Hindi nila makontrol ang mga preso ngayon. Ang mga prisoner ngayon ang nagkokontrol. Hindi po natin to gawa-gawa ha. Reviewin niyo po yung video dito sa Senado mga kababayan. Continuing their criminal activities and then a supermax. So what's the difference? Sir, when we have a mega prison like Muntinlupa, and we do not have enough guards, it is already the prisoners who control the scene. Sa totoo lang po, sila na po ang may control ng lahat. Halimbawa po, may di ba? Sa totoo lang po, sabi ni Boyeng, sila na po ang nagko-control, yung mga prisoners. Hanyari. Nung panahon ni PRRD, si General Bantag, nakontrol niya yan at wala nang karayot-rayot, wala nang gulo dyan. Bakit nyo tinanggal ang isang General Bantag na nakontrol niya yung mga yan? O, kayo na bahalang sumagot dyan. Kayo na ang makakaintindi. Ngayon, doon sa tanong natin, sa title natin, dapat bang sibakin si Katapang dahil dito? Kayo na rin po ang makakasagot niyan mga kababayan. Di ba? Muna, actually yung mga life at saka yung mga death kasi meron ng incentive to escape. So, ito pala sa atin, sa Philippine approach is because they're able to still conduct criminal activity. But it's the same people running it. Maximum na nga sila. And when you admit that they're continuing their criminal activities and then a supermax, so what's the difference? Di ba? Mismong si Senator Coco Pimentel ang nagsasabi na ayon dito kay Boyeng, mismo na itong mga prisoners ang nagpapatakbo. Ito, ituloy natin. Mas lalo ditong ilalagdag niya si Katapang. When we have a mega prison like Muntinlupa, and we do not have enough guards, it is already the prisoners who control the scene. Sa totoo lang po, sila na po ang may control ng lahat. Halimbawa po, may nawawalang tao sa kulungan. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagko-control na show. Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao, para mas maganda yung ratio ng bantay sa nakakulong po. Kaya pagka ganun po yung pinag-uusapan, 30,000 people, ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makokontrol unless we build smaller jails like regional prisons para we can be in control of the people. Pero basta ganun kalaki, wala talaga taas ang kamay nyo, mahirapan po tayo talaga. Pero, Senator Coco, Mr. Chair, ganun pa rin ang problema nyo. Kahit na palit-litan natin ang facilities, kung ang manpower the same pa rin, ang ratio na 1:1 or whatever ratio, ideal ratio that we want to achieve, hindi pa rin natin ma-achieve yung pagkukontrol sa kanila. Ang nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntinlupa, sa dami po ng tao, yung prison guards nga, hindi natin makontrol din eh. Yung dami ng prison guards, mga 5,000 ba yan dapat, Director DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Hindi ho natin nakikita yung 5,000 guards na yan. Ano daw? Hindi daw natin nakikita yung 5,000 guards na nasaan yan? Aba, matindi po ito mga kababayan, no? Hindi ba ito nakikita ni Marcos, mga kababayan, para suspindihin niya na po itong DG Katapang na to? Or pati si Boyeng kasi hindi po nila napapansin. Nasaan po yung mga pinapasweldo ng bayan? Yung 5,000 na guards na yan? Anong ginagawa niyan? We don't see all of them. The same pa rin, ang ratio na 1:1 or whatever ratio, ideal ratio that we want to achieve, hindi pa rin natin ma-achieve yung pagkukontrol sa kanila. Ang nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntinlupa, sa dami po ng tao,
Yung prison guards nga, hindi natin makontrol din eh. Yung dami ng prison guards, mga 5,000 ba yan dapat, Director DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Hindi ho natin nakikita yung 5,000 guards na yan. We don't see all of them. And sometimes we suspect that only half of them go to work. Or only 2,000 of them go to work out of the 5,000. Oh, ayan no. Ikaw na mismo may sabi niyan, only 2,000 ang pumapasok sa trabaho. And yet, 5,000 ang pinapasweldo ng taong bayan. Grabe na to mga kababayan. Ayan po sa mga magtatanong dyan kung bakit hindi ba dapat dapat sibak na talaga itong si Katapang. At mismo nanggaling dito kay SOG Remulla yan ha. Hindi po nating gawa-gawa yan. Came from the horse's mouth, ika nga. Kasi nga, sobrang laki ng facility eh. Kaya we really have to put them in controlled facilities where head count is always possible every 2 to 3 hours na hindi po kinakailangan magre-rely sa gang. Kasi ngayon everything the gangs are the ones who dictate a lot of the pace of what happens inside the jail. That's our problem now, sir. Yes, sir. Pero alam mo, during my time, when I was there, I really saw to it na never itong mga gangs na ito magkocontrol sa upper sa loob. It should be the corrections officer mag-control. Sabi ko nga sa kanila kung siga kayo dito, ngayon, kami ang siga, hindi kayo pwede maging siga. Alam mo yung sir, yung catwalk natin dyan, twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, ewan ko kayo, kung iniikutan pa yan ng gwardiya. Morning and afternoon ko yan iniikot. Talaga to situate na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control, yung ating mga corrections officer. Talagang liable sila kapag nagkalat yung mga tao na doon sa loob. Dapat kontrolado talaga natin. But anyway, mahirap talaga i-control. Mahirap. Ako, aminado ko, mahirap i-control. Pero kung gamitan natin ng kamay na bakal at saka yung matibay na pananampalataya, talagang makukontrol natin yung mga siraulo dyan sa loob. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Ayun mga kababayan, di ba? Pahabol pa nga ni Senator Bato dito at sinasabi niya dapat nung panahon ko kami talaga ang nagkukontrol at hindi dapat magkontrol sila dyan sa loob. Hindi niya pinapayagan at lalo naman kay General Bantag at sinangayunan naman ito ni PRRD. Tama ba mga kababayan o tamang-tama? Ngayon, kayo na po ang bahalang humusga kung karapat-dapat bang talagang sibak na itong si Katapang. Kung naniniwala pa kayo mga kababayan, i-comment nyo po yan, hindi pala ninyo kaya. Karapat-dapat pa ba kayo dyan? Aba kayo na makakasagot niyan, Katapang at Remulla. Excited po ako, sana mapanood to ni General Bantag na ating reaction video at sana marinig din po natin. Maraming salamat muli una sa lahat sa Diyos at sa inyo na walang sawang sumusuporta lalo na sa ating mahal at magiting na General, si General Bantag. Guys, gustong-gusto natin na magkaroon po tayo ng isang malinis at magkukontrol po ng mga sindikato ng illegal na mga pulburon dyan sa Bilibid. Tulungan po natin si General Bantag. Wala pong pera ang mama, no? Kami po rito mga pro-Bantag vloggers ay kusang loob po kaming tumutulong sa kanya. Wala po ritong involved na pera kahit isang singkong duling. Ang amin lang po dito ay makatulong po sa kanyang ipinaglalaban. Na anong pinaglalaban niya? Pinaglalaban niya po ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na po ang maliliit at walang kakayahan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ingat ka po lagi, sir. Siyempre sa 2025, ano pang hinihintay ng lahat? Ano pang hinihintay mo? Kung galit ka sa droga, magbantag ka. As always, mga kababayan, Pilipinas, bye-bye po!